Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Isang mainit na araw po. Dahil 46 degrees daw po ang sasapitin po ng Metro Manila. Dito rin po sa Valenzuela. Kaya ipanalangin po natin yung panahon po natin. Lalo na po sa ibang lugar, no? Sa Tugigaraw. Mas mainit po ang sasapitin po natin. Kaya wag na po tayong lumabas ng bahay hanggat maaari. At kung meron po kayong aircon, buksan nyo po. At uminom ng maraming tubig. Team Replay, please. Disiplina at ingatan po natin ating po mga sarili para hindi po tayo mamatay sa init o heat stroke na tinatawag o high blood o atake sa puso. Kaya mag-ingat po ang bawat isa at paki-replay po ito. Tapusin po natin hanggang dulo. Maraming salamat po sa inyo. Paki-skip na lang po sa worship. I-share lang po natin ang video. Praise God, praise God. Sige po, tayo po yung mag-worship na sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo mawit sa Panginoon. Ang iyong
Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa dalawang nakikinig po sa atin, good morning po sa ating pong late morning devotion po. Kasi tayo po ay nasa Pompak po kanina para makapag-share po ng Word of God sa kanila pong tinatawag na flag ceremony. Kaya ngayon pa lamang po tayo makakapag-live video. At si Pastor Reggie ay meron pong sakit at karamdaman. Kaya every Monday, kapag meron po tayong panahon at pagkakataon, tayo po ay magbabahagi ng salita ng Diyos. At maraming salamat po. Kahit isa lang po nakikinig po sa atin. Tuloy-tuloy po ang ating panggawain. Team Live, Team Replay. Can we type, thank you Jesus. At sa pang-oras po na ito, naniniwala po tayo ng Panginoon ay kasama po natin sa ating pong kalagitnaan. Kaya ngayon pa lamang po, pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. At ngayon ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Hindi na natin patatagalin po ito, no? At alam ko, ang bawat sa puso atin ay excited ng makinig ng Word of God. Can we type, thank you Jesus? Sa mga nakikinig po sa atin, no? Kaya ngayon pa lamang ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Okay. Sa isang nakikinig, huwag na po kayong umalis para may kausap po ako rito. Ano po? At tayo po ay mag-aaral na po ng mensahe ng ating pong Panginoon. Amen? Amen po. Sister, amen po ba? At ngayon ay mag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan po na ngayon ay pinamagatan po nating let nothing be wasted. Even this online gawain, let nothing be wasted. Sa John chapter 6 verse 12, nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. I repeat, nang makakain ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang mga lumabis ng di masayang. Ito po ang feeding of 5,000. Maraming batang nagugutom sa kalsada. Ubusin mo lahat ng kanin mo sa plato mo, sabi ng isang nanay. Ito ay isang paalala ng mga magulang na maririnig natin araw-araw sa pagkainan. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon, bawat butil ng bigas ay may value. Ilagay nyo nga sa comment section magkano yung pinakamurang bigas at pinakamahal na bigas na alam po ninyo. At talagang kailangan na walang masayang. Pero sa totoo lang, marami pong tahanan, hapagkainan, marami pong kainan o restaurant na talagang ang daming nasayang na pagkain. Ito rin siguro ang isa sa mga katotohanan gustong ituro ni Jesus sa kanyang mga disciples. During one of his greatest miracle, the feeding of 5,000. Actually, mga lalaki lang po ito, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata. Estimated po natin 10 to 15,000 ang lahat ng kumain sa miracle of the feeding of 5,000. Kahit kaya ni Jesus mag-provide ng unlimited bread or fish para sa lahat, He asked His disciples na kunin ang mga sobrang tinapay. This shows Jesus cares for every little bit of resource o yung mga needs po natin, especially sa pagkain, sa mga gamit na meron ho tayo, dahil ayaw niyang may masayang dito. Katulad ng tinapay, ayaw din ni Lord na masayang ang ating pong buhay. He values each one of us as if there is only one of us. We are unique, peculiar, and special creation of God. Wala rin tayong katulad at kaparis. Nag-iisa lang tayo sa balat ng lupa. Kahit ang kambal, magkaiba ang karakter. Parehas ang mukha. Iba yung thumb mark po niya. And then, sabi po rito, ganun tayo kamahal ni Jesus. He proved it by giving His life for us through the cross.
He died on the cross just to pay for all our sins and iniquities and transgression. Binayaran niya lahat ng ating mga kasalanan. Nang sa ganon, ang bawat sa po sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung tayo'y magsisisi sa ating mga kasalanan, tatalikod sa mga ito, at mananampalataya kay Jesus na namatay at nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa akin at para sa iyo. He wants us to experience a full and everlasting life. Ngunit paano ba natin gagawin po ito? How can live a life na hindi sayang? Let's start by surrendering our lives to Jesus Christ. Siya ang master at maker at savior ng bawat sa puso atin. At alam niya ang purpose ng bawat sa puso atin. As we hear His voice and obey His word, we can use and manage the gifts He gave us. Ito ay ang ating time, talents, and treasure, truth and testimony. I repeat, ito ay ang mga sumusunod: time, talents, treasure, truth, and testimony. And He also is with us through the guidance and empowerment and protection of the Holy Spirit, ensuring that we are guided and comforted by God. At the end of the day, we all want to live a life with no regrets. Don't waste your life. Let's redeem the time. The time is near. The end is coming. We are in the last days and end times. Remember this. Hindi ka man ibalyo ng ibang tao o ng mundo. Binabalyo ka ng Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Importante ka sa Diyos. Kamahal-mahal ka ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya huwag mong sayangin ang buhay mo. Tumalikod ka sa lahat ng iyong mga kasalanan at tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. How many times that you waste your life, your time, your treasures, your talents sa mga makabundong bagay at makasalanang bagay? Na pumasok ka sa isang maling relasyon, nakapag-isip ka, nakapagsalita at gumawa ng hindi maganda at hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Gumawa ka ng mga sikretong kasalanan at paulit-ulit na kasalanan. Pero ito ang malupit sa Panginoong Diyos. Kahit gaano kalaki ang ating mga kasalanan, kaya niyang burahin at patawarin po ito. At kung kasing laki man ng barko ang ating kasalanan, kasing laki ng karagatang Pasipiko ang pagpapatawad, ang biyaya at habag at awa at pagmamahal ng Diyos sa bawat sa puso atin. And the Bible said, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life." Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, na kung sino man ang manampalataya sa kanya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa ating pong mga nakikinig, live man o replay, this is not an accident. This is an incident na mahal ka ng Diyos. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Gusto kang iligtas ng Panginoong Diyos. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Talikuran mo ang iyong mga kasalanan. Layuan mo ang iyong mga kasalanan. Sumunod ka sa Diyos. Manampalataya ka kay Jesus. At tanging si Jesus lang ang magdadala sa iyo sa katotohanan at sa buhay na walang hanggan. Kapatid, hindi natin alam kung hanggang bukas buhay pa ho tayo. Ito yung takdang panahon na tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. At kung wala ka pang ugnayan at genuine na relasyon sa Panginoong Diyos, alam mo na merong Diyos pero wala kang relasyon sa Kanya, hindi mo alam kung ikaw ay sigurado sa langit na mapupunta, sabay ka lang sa isang maiksing panalangin. Sobrang mahal ka ng Diyos, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo, patatawarin ka niya kahit gaano kalaki ito, at patuloy ililigtas ka niya.
Kapatid, kung ikaw ay kinakausap ng Holy Spirit ng Diyos sa mga oras po na ito, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at bigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Pwede po ba natin sabihin lahat, Panginoong Hesus, ako po ay nagsisisi sa aking mga kasalanan. Simula sa araw na ito, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kapalpakan sa buhay. Simula nang ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Sa umaga pong ito, Panginoong Diyos, sa araw na ito, binubuksan ko ang aking puso. Patawad po. I surrender all my issues and sins to you. And I believe that you are the Son of God. You are the Christ, the Lord and the Savior of my life. Jesus Christ, save me. Jesus Christ, forgive me. And Jesus Christ, give me eternal life today. Salamat po for your promise that will last for a lifetime. Thank you for saving me, forgiving me, and give me a chance to live a life with a purpose. Use me for your glory. And I know my life will never be the same again. In Jesus' name I pray. Sa lahat po ng sumubay sa panalangin, ay mag-comment po ng amen. At maglagay po sa comment section ng thank you Jesus for saving me. Alam niyo po, this is our life application. Don't waste our life. Live for Jesus Christ. Let's redeem the time. Balik na tayo sa Panginoong Diyos. Huwag lang natin sayangin ang pagkain sa pagkainan. Huwag lang natin sayangin ang kaperahan sa ating pong panggastos sa pangangailangan. Huwag nating sayangin ang oras sa walang mga bagay na kakwenta-kwenta at walang kabuluhan. Maging ating pong buhay ay huwag natin sayangin. Patuloy natin ipagamit sa Diyos at gawin natin ang pinakalayunin natin sa buhay. To go, preach the Word of God, and make disciples. Magandang araw po sa inyong lahat. Lord, maraming salamat po sa 4 na nakikinig. Maraming salamat po sa Team Replay po namin. Sa mga nanood ng live video po na ito, Team Replay, sa bawat sa po sa amin, ang aking pong panalangin. Lord, ang bawat isa ay magkaroon ng genuine na relasyon po sa iyo. Patuloy na lumakad sa kabanalan, sa katotohanan, sa katwiran. And our life will never be the same again. Thank you for your love and compassion, for your grace and mercy that endures forever. And I pray, patuloy na hindi masayang kung ano man ang buhay na meron kami, kung ano man ang talent na meron kami, o wealth na meron kami, o treasure na meron kami, o yung oras na meron kami. Gamitin po namin ang aming fullest potential, Lord God, for your glory. Gamitin po namin ang aming resources for your kingdom building, Lord God. At patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw po ang siyang gumamit sa aming pong buhay nang meron pong katotohanan, katwiran at kabanalan at meron pong layunin. Salamat po. Patuloy, Lord God, guide mo po kami araw-araw. Sa lahat ng may sakit at karamdaman, gumaling. Sa pangalan ni Jesus, paghahagaling ka ng Panginoon. Sa lahat na may problema sa pera, ang Diyos ang magpapala sa buhay mo sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ng nasirang relasyon, ang Diyos ang magbobuo ng lahat ng ito. At sa lahat na may pinagdadaan ng depresyon, anxiety attack, patuloy kang palakasin ng Diyos sa oras na ito. Ang kapayapaan at kagalakan at ang pag-comfort ng Holy Spirit ay sumayo. Maraming salamat po. At maging sa init na panahon po namin ngayon, patuloy mong ingatan ng bawat isa na hindi kami mapahamak sa pangalan ni Jesus. Maging ang mahal po namin sa buhay. Salamat po. Dalangin din po namin, Lord God, sa mga darating na anniversary ng church sa Sunday. Pangunahan mo po kami as we celebrate your goodness, Lord God. Provide for all our needs and continually, Lord God, this is for your glory, Lord God. In Jesus' name. Ganon din po, Lord God, sa laro, sa basketball sa Sabado, patuloy mong gabayan ang lahat ng manlalaro sa Pompak employee. At patuloy, nawa, ang bawat isa ay mag-enjoy lamang po. And it will bring glory to you, Lord God, itong laro po na ito. Salamat. Pagpalain po ang bawat employee ng Pompak. And in our retreat, Lord God, sa darating po na 7 and 8. And sa 20 and 21, Lord God, patuloy, Lord, ihanda mo ang puso ng bawat isa. Give us wisdom and anointing. At patuloy sa aming pagbabahagi ng iyong salita.
Ma-convict mo po sila, Banal na Espiritu. Let your word, Lord God, speak to their hearts, Lord God, in Jesus' name. Maraming salamat po. Patuloy na pangunahan mo ang cell group leaders, Lord God, HR team, si Brother Louie, ang lahat ng bumubuo, Panginoong Diyos, ang facilitator po namin, si Brother Albert. Patuloy, Panginoong Diyos, sa pangunahan mong gawain pong ito. And Lord, ang aking pong panalangin, kung meron kami mga bagong kaibigan po ngayon na nakikinig, nawa makasama po namin araw-araw sa gawain pong ito. Patuloy mo silang katagpuin. Salamat po sa pagliligtas, sa paggabay. Salamat po, Lord God, sa direksyon, sa kalakasan, talino, proteksyon at pagpapala, tagumpay. Patuloy na araw-araw, malaking pag-asang binibigay mo po sa amin. At nawa, Lord God, hindi masayang din po ang opportunity na magamit mo ang buhay po namin for your glory. Use us, Lord God, as a missionary for your kingdom cause, Lord God, to preach the gospel and make disciple. Pagpalain po ang bawat isang nanonood ng live at team replay po namin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay mag-comment po ng amen and praise God. Hallelujah! Muli maraming salamat po sa inyong lahat. Let's shout Jesus Christ 7 times. 1, 2, 3, go. At kung di nyo napisahan po ang ating pong gawain, pakireply na lamang po. Announcement po, after 30 days, itong video po na ito mabubura na. Kaya kung hindi nyo po napapanood yung ating pong mga recent videos, morning devotion, evening prayer, midweek, and Sunday service, i-replay nyo na po hanggat nandito pa po. At ang gagawin po natin, ilalagay po natin sa YouTube. Kahit mabura po sa Facebook, meron pa rin po tayo sa YouTube. Paki-like and share and subscribe na lang po Love of Jesus Valenzuela, YouTube channel po natin. At patuloy na doon po, lalagay po natin lahat ng videos. At patuloy, ngayon pa lamang, sa Sunday na po ang ating pong anniversary, 12th anniversary. And sa mga online po, family po natin, kung gusto po nyong sumama, malapit po sa Church ng Resort, punta lamang po kayo. At i-PM nyo po ako, 200 pesos lamang po sa lahat po nagsasama. At patuloy, na meron po tayong gawain pa rin po no, sa Sunday. Pre-record na lang po ito. At panoorin po natin sa mga nanonood sa team po natin, online po natin. Muli maraming salamat po at advance happy 12th anniversary LOJ Valenzuela at 5th anniversary po sa online gawain po natin. To God be the glory po. Sa Diyos po papuring pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Kung meron po kayong tanong, panalangin, gusto nyo pagpalain ng church po na ito, i-PM nyo lamang po ang inyong lingkod at patuloy po na pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. To God be the glory and see you tomorrow sa ating pong morning devotion. Live na live po tayo, alas 8 ng umaga. Ngayon lang po na live po tayo dahil sa company po ako kanina. And nagasikaso lang po sa bata. Pinakain ko lang po ng almusal at nakapagturo tayo. Okay? Muli maraming salamat po at kung gusto niyo sumali sa GC, PM niyo po ako. God bless you po. To God be the glory.